Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay gagawan ko po ng reaction video. Ang title po nito ay Actual Video, 4 na barko ng China Coast Guard pinalayas. Grabe, no? At ito pa po, no, Pilipinas bumili ng 32 Black Hawk helicopter. Handog po sa atin to ng YouTube channel na John Reps. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang channel. Ngayon po, no, gagawa na po natin reaction video to. Sabay-sabay po natin panoorin. Let's do this. Dahil sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang territorial defense ng bansa, ay nagsagawa ng live fire exercise ang Philippine Army. Pero ang mga bagong artillery system nito ay makailang beses umanong pumalya. Alamin ang buong detalye mamaya. At 4 na China Coast Guard illegal na pumasok sa exclusive economic zone ng Taiwan. Pero hindi umubra ang mga ito dahil hinarang at itinaboy ang mga ito ng Taiwan Coast Guard palabas ng kanilang exclusive economic zone. Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Kaya ka dyan, Rep, sa channel niya. Napakatindi pa pinalakas ng China ang mga aktibidad nitong militar malapit sa Taiwan sa nakalipas na ilang taon na halos araw-araw ay nagpapadala ng mga military aircraft at mga barkong pangdigma nito sa paligid ng Taiwan. Ngunit noong Sabado, sinabi ng Taiwan Coast Guard sa isang pahayag na 4 na mga barko ng China Coast Guard ang nagtangkang pumasok sa kanilang katubigan mag-aalas 9 ng umaga noong Sabado na may layong mahigit 3 nautical miles lamang mula sa isla ng Kinmen. Kaya naman mabilis na kumilos ang Taiwan Coast Guard upang pigilan ang 4 na barko ng China. Nag-radio challenge ang Taiwan upang magbigay ng mga babala. Pero tila nakaramdam ng takot ang 4 na China Coast Guard dahil sa naka-alerto rin ang puwersang militar ng Taiwan. Kaya lumiko ang mga ito palabas ng exclusive economic zone ng Taiwan. Ito na nga ba yung sinasabi ko, no? Nice one, Taiwan. Ito, no, lagi ko itong sinasabi lalo na sa mga iba ko pang reaction video ukol dito sa West Philippine Sea, no? Lagi kong sinasabi na sana wag matuloy ang gera na yan kasi nga napakalit ng bansa natin, no? Pero ngayon po, na-realize ko rin, no, na ito pong Taiwan ay napakaliit din pong bansa nito, no? Actually, malaki pa ang Pilipinas, no? Actually, malaki pa nga ang ano natin yan, eh, ang Luzon, 'di ba, sa ano na to, sa bansang to. Pero pumapalag talaga sila dito sa China. Hindi sila nagpapabuli, 'di ba? Isipin niyo 'yun, no? 4 na barko ng China pinalayas nila ron sa economic zone nila. 'Di ba? Ito naman yung masasabi ko, no. Sana naman ang ating PCG o Coast Guard, no, na talagang pumalag na dito sa China, no. Kasi yun nga, naiisip kasi natin na pag pumalag tayo sa China o talagang inano natin sila na baka nga talagang masimulan na yung gera na yan dahil pumapalag tayo. Pero sa isang banda, no, kailangan po natin talagang pumalag. Dahil nga, pag lagi na lang po tayong binuburi ng China, yun na lang po lagi maiisip nila na ayaw natin ng gera kaya hindi tayo pumapalag. Kaya po yung ating mga mangingisda at yung iba pang nasa dagat po natin ay talagang binubuli, talagang inaano po sila, no, binobomba po sila ng tubig, 'di ba? At kung ano-ano pa pong ginagawa ng pangharas. Pero po kasi tayo po ay nasa economic zone po natin, kumbaga nasa teritoryo po natin sila. Dapat tayo po ay pumapalag po talaga. Ba, hindi naman po talaga basta-basta yung masisimulan ng gera, eh, kasi porque pumalag tayo, yun na yun, magagalit na agad yung China. Maraming pang pag-uusap yan. Hindi sila basta-basta pwedeng lumusob. Unang-una, meron po tayong mga kaalyado na bansa, no, tulad ng Japan at US, 'di ba? At kung yung iba pa, marami ring kalaban ng China tulad ng India at marami pang ibang bansa, 'di ba? Kasi talagang tatatak sa kanila yan na hindi papalag tong Pilipinas kasi nga takot sila na manggera natin dahil malakas tayong bansa. Pero dapat talaga tulad nito, no, ang galing, no, kudos sa Taiwan. Isipin nyo, no, napakaliit nilang bansa. Pero pinalayas nila yung 4 na barko ng China Coast Guard. Ganun po kasi nasa economic zone nila yun, nasa teritoryo nila, eh. 'Di ba? Pinagtatanggol lang nila yung karapatan nila, na which is sana yun din ang gawin ng ating Coast Guard. 'Di ba? Sa ating teritoryo naman talaga. 'Di ba? Wag sana tayong laging iwas ng iwas o tayo yung parang nabubuli, 'di ba? Kasi alam naman na po natin yan na
ang report sa China, 'di ba, sinasabi nila na ang Pilipinas ang nagiging problema o tayo ang nagsisimula ng gulo sa West Philippine Sea. Pero hindi po talaga ganoon, 'di ba? Nagpapabango lang po ang China para po hindi po sila masira. Yung imahe ng China, no, ayaw nilang masira, 'di ba? Kaya maganda po tong ginawa rin to ni John Reps, 'di ba? Na pinakita niya talaga, may video, no, may actual video na talagang pinapakita niya kung anong ginawa ng Taiwan sa China. 'Di ba? Na talagang yung China yung pumapasok sa teritoryo ng may teritoryo. 'Di ba? Porket malaking bansa nga sila, 'di ba? Malaking ano sila, malakas nilang bansa. 'Di ba? Binubuli nila yung mga kalapit bansa nila. 'Di ba? Talagang ganun yung strategy ng ng China. Pero ito talaga, 'di ba, ngayon, no, nakita natin na yung Taiwan na napakaliit na bansa pumalag. Sana talaga ganito rin ang mangyari sa atin, no, sa Pilipinas. Diretso natin 'to. Kaya lumiko ang mga ito palabas ng exclusive economic zone ng Taiwan. 呼叫大陆购物船海警202-203号，这里是中华民国海巡署 PB-100管辖局广播，你即将进入我国禁限制水域，请立即调整航向。 Di talaga lahat mabubuli ng China, eh, no? Ha, ang lupit ng China, ng Taiwan, ha. Palag-palag pag may time Pilipinas. Nako, mga Coast Guard natin, palag-palag din. Kaagad namang nanawagan ang Taiwan sa China na itigil na ang mga ganong pag-uugali upang maiwasan ang pag-trigger ng hukbong dagat. Pero sumagot ang China Coast Guard sa isang pahayag na ang mga barko umano nito ay legal na magpapatrolya sa mga lugar ng Taiwan. Noong nakaraang buwan, sinimula ng China Coast Guard ang mga regular na pagpatrolya sa paligid ng Kinmen matapos matudas ang dalawang mangingisdang Chinese habang sinusubukang tumakas sa mga tauhan ng Taiwan Coast Guard matapos makapasok ang kanilang bangka sa ipinagbabawal na tubig ng Taiwan. Ayun na nga ba, 'di ba? May pangil, 'di ba? May pangil ang bansang Taiwan, no. Talagang pinatutupad nila 'yung naghihipit sila, no. Kasi kanila 'yan, eh. Kumbaga teritoryo nila 'yan, eh. Ganun dapat, no, Pilipinas. Sana naman ganyan po, no. Kasi po sa balita natin, actually sa balita mismo sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Nakikita po natin lahat na kawawa 'yung ating no, binobomba talaga sila ng tubig. 'Di ba? Binabangga lang ng malalaking barko ng ng China, 'di ba? Para tayong kawawa, para tayong tuta na na pinalo at umuwi na ganun, 'di ba? Parang wala tayong kapalag-palag talaga. Lalong-lalo na imahe ng Pilipinas, no. Pag syempre nababalita rin sa ibang bansa talaga, kawawa ang Pilipinas. Kaya yun na nga, no. Marami rin talagang bansang nakasuporta sa Pilipinas, lalong-lalo na ang US at Japan. Pero 'di ba, yun nga yung sinasabi ko, sana palag-palag din Pilipinas, no. Kasi nasa teritoryo tayo, 'di ba? Ipagtanggol natin ang atin. Sinabi ng opisyal ng Taiwan na ang pagpasok ng China Coast Guard sa Kinmen ay hindi nagdulot ng malaking banta sa seguridad, ngunit naging komplikado ang sitwasyon dahil sa hindi maayos na pag-uugali ng China. Sabi ko, eh. At sa ibang balita naman, mga kabayan, sa 'di ba, kung iisipin niyo, no, 'di ba, yung sinabi ko kanina, napakaliit na bansa ng Taiwan pero pumapalag talaga sila. 'Di ba? Actually, na-realize ko yun, eh. Talagang ang sinasabi ko dati, 'di ba, na sana wag matuloy ang gera. Syempre, sa natin yan, ayaw talaga, walang may gusto ng gera, 'di ba? Pero hindi naman basta-basta yan, eh. Magsisimula yan ng ganun-ganun lang, eh, 'di ba? Tayo kasi binubuli. Kumbaga, pumalag tayo, 'di ba? Kasi tayo ay nasa tama talaga, no. Huwag tayong magpabuli sa bansang 'yan. Dahil talagang tayo ay nasa teritoryo natin, no. Kasi pag nakita mo sa balita talagang kawawa ang Pilipinas, eh. Talagang binabangga-bangga lang, no. Diretso natin 'to. Ngunit naging komplikado ang sitwasyon dahil sa hindi maayos na pag-uugali ng China. At sa ibang balita naman, mga kabayan, sa patuloy na pagpapalakas ng puwersang militar ng Pilipinas sa gitna yan ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, nakatakdang tumanggap ang Pilipinas ng bagong batch ng S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter. Ayon sa mga ulat, ang American Aerospace at Arms Company na Lockheed Martin at ECL Melec ay naghahanda na ihatid ang unang batch ng pangalawang order ng Pilipinas para sa mas maraming S-70I Black
Black Hawk Combat Helicopter para sa Philippine Air Force. Ayan na nga, no, talagang naghahanda na ang ating bansa, no. Kudos naman, no, kudos sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Nagtatrabaho po, nakikita po natin dito, no, nagtatrabaho po ang ating presidente, no. At marami na rin po siya na pasang ano, no, na mga gandang para sa atin, lalo yung digitalization, no. Talagang ano, yung lalo sa NAIA na ano ko na rin po yun, no, nagawa na po rin natin ng video yun na pabibilisin po ang transaction ng passport at kung ano-ano pa po ang presidente po natin ay kumikilos po talaga. At yung mga biyahe po niya, no, hindi po yun pasyal, no. Meron po yung purpose kung bakit po siya bumabiyahe. Ano nyo na lang po, search nyo na lang po yan kung bakit po siya bumabiyahe ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito na nga po, no. Grabe po, no, Black Hawk, no, mga helicopter po na talaga pong susuporta sa ating armed forces ang kanilang naman ngayon na binibili o talagang ano, pinapadala sa atin sa Pilipinas. Ang Embahada ng Poland sa Maynila ay iniulat na sinabi sa isang pahayag na ang mga helicopter ay inaasahang maihahatid sa Hunyo. Bagamat ang Philippine Air Force ay nagpapatakbo na ng 15 unit ng S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter, isang karagdagang kontrata para sa 32 Black Hawk Helicopter na nagkakahalaga ng 32 bilyong pesos na nilagdaan upang palakasin ang kakayahan sa transportasyon ng militar ng bansa, kasama sa bahagi ng package ang pinagsamang support sa logistic, isang pakete ng pagsasanay para sa mga piloto at maintenance crew. Grabe, no, ayan na nga, dapat talaga palakasin talaga natin yan kasi ano kumbaga sobrang ano na tayo, late na tayo, no, lalo sa technology pagdating sa mga pandigma natin, sobrang late, sobrang onte. Yun nga, no, meron pa nga balita na yun nga na nag-aano na nga din ng submarine itong ano ating gobyerno, no, at iti-training na rin po ang mga ano natin diyan, no, yung mga mag-aano diyan sa submarine na yan para po alam po nila gamitin, no. Talaga pong ano, maganda po yung ginagawa po ng ating gobyerno ngayon kasi po hindi nga po basta-basta ang tension sa China, no. Kailangan po handa po tayo kahit papaano para po pumalag o lumaban sa China dahil talaga pong binubuli po tayo ng China. Ayon sa orihinal na schedule, ang Pilipinas ay tumanggap na ng unang 5 noong 2023 na susundan pa ng 10 ngayong 2024 at 10 unit din sa 2025 at ang huling 7 naman ay sa 2026. Kapag nakumpleto na ang paghahatid, ang Philippine Air Force ay magiging isa sa pinakamalaking operator ng S-70i Black Hawk helicopter sa mundo. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin ng mga helicopter na ito ay ang paghahanap at pagsasagip o search and rescue, limitadong suporta sa himpapawid, pagpapadala ng mga tropa at tumulong sa mga kalamidad. Ang Philippine Air Force ay naka-schedule din na formal na makuha ang pangalawa sa 2 US Lockheed Martin C-138 Tactical Transport Aircraft na magpapalakas sa kakayahan nitong maghatid ng mga tauhan sa paligid ng iba't ibang peacekeeping mission. Okay, no, talagang ano, grabe. Actually, no, kung sa mga hindi nakakaalam dyan, no, yung panahon po ng ano ni Ferdinand Marcos Sr., no, ang lakas po talaga ng sandata ng Pilipinas. Kung alam nyo lang po, no, sa mga hindi pa nakakaalam, tayo po talaga pong hindi po tayo basta-basta bansa noon, no. Hindi tayo basta-bastang bansa, talaga pong fully equipped po ang Pilipinas noon. Lahat po meron tayo noon, no. Sa pandagat, sa panghimpapawid, lahat po malakas po ang Pilipinas noon. Kaya ngayon po, no, sa pamumuno ng ating Pangulong BBM, no, ito nakikita po natin, no, talagang nagpapalakas po ang ating bansa, ang ating sandatahan, no. Kasi kailangan po talaga yan, no. Hindi lang po dahil magkakagera. Kasi po talaga pong kailangan po natin talaga ng mga ganyang equipment o mga sasakyan na yan na magagamit po dahil po hindi lang naman po sa gera nagagamit yan, tulad nga po nung sinabi, no, na pwede pong maghatid dyan o mag-rescue, di ba, ganun po. Kaya hindi po yan matetenga, kumbaga talaga pong malaki po ang kapakinabangan yan, lalo na po kung may kalamidad. Diretso po natin. Ang mga pagkuha ng mga ito ay pinaniniwalaang ang modernisasyong militar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglalayong labanan ang mga banta sa rehiyon, partikular na sa West Philippine Sea.
Muling pinagtibay ng Pangulo ang kanyang pangako na gawing moderno ang Philippine Air Force bilang custodian of the sky. Samantala, ilang beses namang pumalya ang bagong artillery system ng Pilipinas. Yung nga yung maganda kaya na President Bongbong ngayon talaga hindi lang sa isang sector lang siya may ginagawa, lahat talaga, di ba? Digitalize niya lahat lang para mapabadali yung buhay natin, di ba? Marami po yun, hindi ko na po may paliwanag kung ano-ano. At ito rin po ngayon sa ating sandatahan, lakas ng sandatahan natin, kailangan po malakas po talaga yan. Magagamit po talaga yan. Kailangan po may training po talaga lahat ng ating mga sundalo diyan o yung mga gagamit ng mga equipment na yan. At ayun na nga para sa akin sana din maipasa po yung ROTC. Kailangan po talaga meron po tayong training sa mga hindi po nakaabot ng ganyan kahit yung C80 po sa mga hindi nakaabot. Kailangan po yan kasi kailangan po natin na meron po tayong alam sa paghawak ng mga kung ano-anong sandata o training man lang na ipagtanggol ang ating bansa. Ganun po talaga dahil hindi po natin masasabi na tulad yan may tension sa China hindi natin alam kung matutuloy ba yung gera na o hindi kasi palala na po ng palala ang tension po kasi lalo talagang maigting po ang US talagang kinokondena nila ang pambubuli talaga ng China at pati ang Japan at India ay pumapalag na rin po talaga dito sa China kasi po talagang ang China po talaga yung nambubuli po talaga. Army sa isinagawang live fire exercise sa Capas, Tarlac. Kung ano man yung nakita naging performance ng mga assets natin sa ground, kanina titingnan namin lahat yan and yun nga sabi ko kanina, part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities and kung ano man yung nakita nyo kanina, malamang nakita rin ng ating mga observers, controllers yan. And this will be subjected to validation for the information ng ating decision maker sa Headquarters Philippine Army for the appropriate and necessary action. Ang nasabing military drill ay wala daw spesipikong bansa na pinaghahandaan pero malinaw naman sa ating lahat na ito ay laban sa China. Tama. Bahagi daw ito ng pagsunod sa utos ni Pangulong Marcos na palakasin ang territorial defense ng bansa. Kailangan talaga po magpalakas po talaga tayo kasi hindi naman na kailangan i-memorize yan. Siyempre meron din tension talaga ngayon sa China dahil nga sa China Kumbaga dapat talaga hindi titigil sa training ng ating mga sundalo Armed Forces, Navy, lahat na dapat talaga mag-training sila ng mag-training kasi nga hindi nga po natin masasabi kung hanggang saan pupunta o saan pupunta ang mga kaganapan na to ng China. Talagang dapat dyan precise ang kilos nyo. Kudos din sa ating mga sundalo. Napakahirap ng ginagawa nila ngayon. Ayun ating nagawan po ng reaction to. Yung nga masasabi ko lang po talaga na dapat po talaga handa po ang ating bansa dito po sa nangyayaring tension sa China Ingat po kayo lahat. Until next time, don't forget to subscribe sa aking channel. God bless and peace out. Bye.